biglang naduwag itong si Kapunan at nagdeklara na hindi na ihaharap, hindi na papaupuin bilang witness at ayaw na nilang gamitin itong si Attorney Zulaika Lopez. Patunay lang, mga kababayan, na alam nila na kapag pinaupo nila bilang witness si Attorney Zulaika Lopez, alam nila na lalo silang malilintikan. Tandaan natin, sa dalawang witness na iniharap nila, sunog na sunog sila. Siyempre, parte ng kanilang political propaganda ay ipagmamayabang pa rin nila na panalo sila. Siyempre, no? Alangan naman nila sabihin talo sila, parang inuntog na nila yung ulo nila. Okay, so isa kasi sa mga nahuli o nabisto na mga dokumento ay itong obvious naman na binago po yung pizza, binago po yung date, kung saan ay nireceive po ang mga dokumentong ito. Binago or tinabunan. So maraming nakitang mga dokumento na kaduda-duda itong nasa defense team ng ating Vice Presidente. At ito na nga, dahil siguro mukhang sunog na sunog din sila at mukhang hindi nila talaga napatunayan na mayroong pagbabanta doon sa sinabi ni VP Sara, diniklara na nila na si Attorney Zulaika Lopez at ang isa pa na si Belio ay hindi na nila papaupuin bilang testigo. At anong palusot ni Kapunan? Hindi daw po siya natatakot, no? Hindi daw po siya naduwag. Kung hindi kayo naduwag, dapat itinuloy nyo. Total, nakatakda na, nakasampina na eh. Tuloy natin ito. Ang hihinayang na ako, manonood na ako ng Netflix mamaya gabi kasi parang, well, I had wanted to do it. I had wanted to do it because I've never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out. And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watch my manifestation earlier, we should know when to stop. And that was earlier when I said, enough now, stop now. And that is the pitfall. Sometimes you just love to listen to it. So ayaw lang talaga nila aminin, mga kababayan, na dinugo na naman sila. Ayaw nila aminin, o ayaw aminin ni Kapunan, na dinugo na naman siya doon sa dalawang witness na kanilang iniharap. Doon sa mga cross-examination at syempre sa mga katanungan ng mga senador, obvious naman na nag-focus lang ang kanilang inipresenta na NBI investigator doon sa pagbabanta allegedly ni Vice President Sara. Pero yung allegedly banta naman laban kay Vice President Sara ay hindi nila inimbestigahan. At hindi rin inimbestigahan ng NBI yung parang pinaghuhugutan ni Vice President Sara kung bakit siya galit na galit. So, nakapokus lang sila doon talaga sa I think 2 minutes mahigit na video kung saan nagsalita si Vice President Sara laban sa mga taong gustong di umano'y magpapatay sa kanya. Kaya gusto niya rin ito ipapatay kung sakaling siya ay ipapatay. So sa maikling salita, sabi nga ni Attorney Alan Peter Cayetano o Senator Attorney Alan Peter Cayetano, kung hindi naman mamatay si VP Sara o kung hindi nila ipapatay si VP Sara, hindi sila dapat matatakot, which is totoo naman. Kaya siguro, ayaw na ipipresent ni Kapunan, itong si Atty. Zulaika Lopez, dahil kinabahan sila bigla. At ayaw na nila madagdagan pa ang sunog na nangyari sa dalawang witness na na-present nila, mga kabayan po natin. Okay, so puntahan natin si Redon. Si Redon galit na galit. Pero siyempre, yung abogado kasi ni Vice President Sara, hindi ganun kapikon. Kagaya nila. Hoy, objection. Hoy, objection. Oo, ganun yung mukhang bakla na abogado, yung sipunin, tuwing nagsalita po yung defense. Okay, so punta tayo kay Redon, mga kabayan. Dalawang bagay ho yung kailangan pagpilian ng pangalawang Pangulo. Ano yan? Kung ito ho yung pag-uusapan natin. Una, kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya ba Vice President that lies? Di ba?
Pero kung Sinungaling. totoo na nag-contract siya ng killer, Mm. then you have a vice president that contracts a killer. Mm. Mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. And on po, Okay, so mga kababayan po natin, sinasabi ni Redon na nagsinungaling daw si VP Sara kung sinabi niyang hindi siya totoong nag-contract ng mamatay tao. Alam mo Redon, sa sitwasyon ngayon ng Vice Presidente, diyan pa lang sa Kongreso, 255 kayo versus nag-iisang Vice President Sara Duterte na pinagkaisahan nyo. Kaya ang tingin ngayon sa taong bayan, kagaya nito kay Redon, ay parang bakla. Bakla na napakalaki ng ilong. So yan ngayon ang tingin ng taong bayan sa iyo, Redon. So kailangan ni Bibi Sara magsalita para madepensahan ang kanyang sarili. Kung para sa iyo, Redon, ay pagsisinungaling ang sinabi ni Bibi Sara para balaan din, hindi takutin, hindi pagbantaan, kundi ibalaan, pagbalaan or warningan lang itong mga gustong magpapatay, di umano, sa kanyang buhay, na bago nyo gawin sa akin yan, mag-isip-isip muna kayo. Kasi, baka babalik sa inyo. O siguro, total, ganon din naman yung gagawin sa akin. Ito, sasabihin ko na sa publiko na may kinausap din ako. Diba? Kasi minsan, kailangan mo rin talagang magsalita. Ayaw mong sabihin, pero kailangan mong sabihin para sa seguridad ng iyong buhay. Kumbaga, ano lang, no? Reverse psychology lang. Yan naman talaga yon. O sino naman naniniwala, Redon, na ikaw ay hindi sinungaling? May tao po ba na perpekto, na never nagsisinungaling sa kanyang buhay? Sarap magmura, no? Pero ayaw ka na ko patuloy. Si Bongbong Marcos nga sa buong buhay niya, simula nung pumasok sa politika, nakakala mo talaga para sa taong bayan, puro kasinungalingan na lang ang kanilang sinasabi. Ang tagapagsalita ng Malacanang, puro kasinungalingan ang sinasabi. Kayong nasa Kongreso, sabihin nyo na hindi kayo magnanakaw. Magnanakaw naman kayo. Di, puro kayo sinungaling. Kung ang kalaban ni Vice President Sara ay mga sinungaling, di tatapatan niya rin ng isang salitang may halong kasinungalingan para maprotektahan ang kanyang sarili. Tandaan natin, walang masama sa pagsisinungaling kung ito ay para sa kabutihan. Di ba? May white lies. Kailangan mo magsinungaling para protektahan ang iyong sarili at protektahan ang interes ng taong bayan, which is yan ang ginawa ni Vice President Sara. At walang maniniwala na mamamatay tao si Bibi Sara. Dahil may kaso na ba ang kriminal na may pinatay yung Vice Presidente? Lalo namang may kasong kriminal na ba na may pinatay si Tatay Digong? Ganyan lang yung strategiya ng mga Duterte na magsalita. Para yung mga gustong gumawa sa kanila ng masama, mapapaisip na, ay pusang gala. No? O kaya pusang Redon. Sabi nga, pusang ina. Sabi ni Congressman Kiko Versaga. Ganun pala yun. Diskarte lang yun, Redon. Kung kayo, puro kayo press conference para masira yung Vice President Sara at sabihin nyo na talagang guilty na yung ating Vice Presidente, sa inyo yun. Diskarte nyo yan kung paano nyo mapasinungalingan ang mga totoong nangyari, lalong-lalo na sa impeachment trial, kung saan sunog na kayo. Diskarte nyo yun, kasinungalingan nyo yun. Tandaan natin, kailangan mo minsan magsinungaling para protektahan ang iyong sarili at protektahan ang interes ng taong bayan. At siyempre, para balaan yung mga taong gustong gumawa sa iyo ng masama. Reverse psychology. Tandaan natin, mga matatalinong abogado ang mga Duterte. Matalinong abogado si Vice President Sara. Hindi basta-basta yan magbitiw ng kung anumang salita na alam niya na papahamak siya. At sa mga sinasabi ngayon ni Redon, nauhulog na sila sa bitag ng ating Vice Presidente. Sila mismo ang naglaglag ng kanilang sarili. So araw-araw o gabi-gabi bago matulog, araw-araw na lang sa kanilang buhay, iniisip nga nila kung paano sila magsisinungaling. Itong mga nasa prosecution, itong 250 na mga buhaya,
na gustong mag-impeach sa kanya, na umulimbat ng pera ng taong bayan, iniisip nila kung paano sila magsisinungaling para mapalabasin na masama yung Vice Presidente. Pero ganun pa man, sabi nga ni Redon, galingan daw po ng prosecution. Ang sabi lang po ni Attorney Michael Pua, diba? Hindi niya kailangan mag-argue. O yan ay, kumbaga, sinasabi niya ay opinion ni Redon. So, hindi siya kukontra doon, hindi siya makikipag-argue doon. Opinion niya yan, komento niya yan eh. Ganyan po yung team ng ating Vice Presidente. Hindi nila kailangang makikipagdebate. Tandaan natin, no? Sunog na sila sa kanilang mga witnesses. Doon pa lang sa gusto nilang idamay, no? Idamay si Vice President Basti Duterte, no? Sa usaping Oplan Romanov. Nabisto sila ni Senator Robin Padilla. Kasi mantakin nyo ha, yung witness na iniharap nila, wala naman palang alam kung ano yung totoong kwento ng nasa likod nitong Romanov na ito. Oh. Kung mo nabanggit lang yung Romanov, sasabihin nila na si Basti ay nagbanta sa First Family. Pakinggan natin si Robin Padilla, mga kabayan. Kanina, ng isang senador na meron pong 2 kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa? Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ako may hawak noon, Your Honor, hindi yung Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ako may hawak. Hindi po panahon niyo. Pero ano pong nangyari doon? Na-dismiss po ba yan? Ang alam ko na-dismiss yata, sir. Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon? Hindi ko po masasagot, hindi ho ako nag-imbestiga, Your Honor. Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon? Again, Your Honor, kung ibang unit ho ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge. Opo, opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam niyo, matagal din po ako nakakulong. 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila Tihangki. Katunayan, excuse po, sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag-usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo, yung mga nangyari noong November 23, birthday ko pa po yun. Opo. Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito, walang kahit anong threat pa rin po ba yon sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan, ha? Based on our findings, grave threats, Your Honor, and inciting to sedition. Meron po ba, inciting, okay, maganda pong pag-usapan yan. Doon po ba, pagkatapos po ba noong November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito? Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary... Pakisagot na lang po kung yes or no, kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao. Insofar as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir. Wala po, opo. Meron po. Ayan mga kababayan natin na kasi inakusahan nila yung Vice Presidente na nag-cause daw ng sedition, na nag-encourage sa taong bayan na umaklas. Tingnan nyo ha. Tingnan kung gaano kagaling po yung mga interpolation ni Senator Robin Padilla. Inamin niya na walang nangyaring pag-aaklas. Tuloy Kung tayo. isang tanong, doon po ba sa mga naganap na maraming protesta, merong trillion march, merong kung ano-anong march, nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Nako. Yes or no lang po? Saan pong protesta, Your Sa Honor? lahat po ng protesta na ganap, Tilawan, Pinklawan, Duterte, ano man po. But wala akong personal knowledge, sir. Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon? Si Vice Presidente, nagsalita po ba siya? Nagbigay po ba siya ng panahon dyan sa mga yan? Insofar as I'm concerned, wala akong nakita, sir. Wala po nakita. Okay lang po, maraming salamat.
O, tingnan nyo mga kababayan po natin, di ba? So, umamin siya na wala ni anumang pag-uudyok na ginawa yung ating Vice Presidente. Walang pag-uudyok na umaklas, mag-people power, wala. Yung mga gumagawa ng rally, ano mang kilos protesta, yan po ay gusto ng iba't ibang grupo, organisasyon, individual na gumawa ng kilos protesta. Yan po ay kanilang sariling hinanaing. Dahil sa nangyayaring matinding corruption sa ating bansa. So ngayon, sino yung nagsisinungaling? Sino yung gumagawa ng kwento para i-din yung ating Vice Presidente? Yung mga witness nila at itong nasa prosecution. Sino nasa likod ng prosecution? Tandaan nyo yan, di ba? Ang sabi ni Claire Castro, hands off sila sa impeachment. Ngayon, sinasabi nila na guilty na daw si Vice President Sara based on evidences na pinakita sa impeachment trial. So, nagbibigay na po sila ng paghuhusga yung nasa Malacanang. Kasi yan ang gusto nila na isipin ng taong bayan. O ngayon, sino napapaya? Kaya bilib na bilib ako kay Vice President Sara. Sa dami ng nanawagan na lumabas na siya, pangunahan niya na yung mga kilosportista sa kalsada, hindi siya lumabas. At ako against din ako doon sa mga nanawagan. Kasi mantakin nyo, kung lumabas si Vice President Sara, dahil sa mga panawagan na pangunahan niya ng kilosportista, di nagamit nila sa impeachment ngayon. Nagamit nila sa impeachment kung sakaling nakinig si Vice President Sara sa panawagan ng ilang grupo na pangunahan ni VP Sara yung impeachment trial. Kaya hindi nila basta-basta madadali dyan si VP Sara. Matalino yan, abogado yan. Sabi nga ni Tatay Digong, kung matalino siya, matapang siya, mas matalino, matapang at maldita yung ating Vice Presidente.